Pirmahan mo na ito, Vicky. Pabagsak na ang kumpanya at malapit na ring mamatay ang asawa mo. Mariing utos ni Doña Leticia habang nagtatawanan sila ni Sofia sa harap ng ospital. Habang nakaratay si Mateo, inagaw nila ang lahat at ginawa siyang basahan. Pero nang punitin ni Vicky ang papeles, nagliyab ang kanyang mga mata. Akin ang kumpanya. Akin ang asawa ko. Hanggang saan ang isasakripisyo ng isang ina? Wala kang kwentang asawa. Kundi dahil sa pagiging malas mo, hindi magiging sakitin ang anak ko. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal niya sa'yo. Mariing kinagat ni Vicky ang kanyang ibabang labi habang dahan-dahang pinadadausdos ang plansa sa paboritong asul na polo shirt ni Mateo. Iyon ang isusuot sana ng kanyang asawa para sa kanilang anibersaryo mamayang gabi. Ang init na nagmumula sa bakal ay tila tumatagos sa kanyang dibdib. Sinusunog ang natitira niyang pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri na nakakapit sa hawakan ng plansa. Ang sikip sa kanyang lalamunan ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Sa bawat panlalait na nagmumula sa kabilang linya mula kay Doña Leticia, bumabalik ang mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Tila umuugong muli sa kanyang pandinig ang nakakabinging pag-ikot ng makina ng eroplanong bumagsak 3 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat, malamig, at nakakasakal. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na bakal. Halos masunog na ang telang kanina pa niya inaalagaan ng buong pagmamahal. Binaba niya ang telepono at pinatay ang tawag. Ngunit ang lason ng mga salita ng kanyang biyenan ay patuloy na gumagapang sa kanyang sistema. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Pumasok si Mateo. Maputla ang kanyang muka at ang mga matang dati ay puno ng sigla ay ngayon ay nakulimlim at pagod na pagod. Wala siyang sinabing kahit ano. Humakbang siya ng 2 beses bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang kanyang mabigat na katawan sa sahig na gawa sa kahoy kasabay ng pagtalsik ng kanyang itim na briefcase. Bumuka ang lalagyan nito at lumipad ang ilang mga papel bago nagkalat sa paanan ni Vicky. Isa rito ang agad na kumuha ng kanyang pansin. Isang medikal na dokumentong may tatak ng ospital na matagal nang itinatago ng kanyang asawa. Nanghina ang mga tuhod ni Vicky nang mabasa niya ang mga salitang nakadiin sa itim na tinta. Chronic kidney failure, end stage. Dahil sa matinding trauma sa likod at balakang noong aksidente, walang pag-aatubiling bumagsak si Vicky sa sahig. Tinakbo ang pagitan nila ng asawa. Sa isang iglap, inilagay niya ang kanyang mga braso upang saluhin at protektahan ang ulo ni Mateo mula sa matigas na sahig. Isang kumpas ng katawan na walang pinagkaiba sa kung paano siya niyakap at iniligtas nito nang bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano noon. Ngayon, siya naman ang sumasalo rito. Niyakap niya ang malamig na katawan ng asawa. Ang mga luha niya ay walang pigil na dumaloy, bumabagsak at sumasama sa malamig na pawis ni Mateo. Paano nangyaring ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay ay unti-unti na palang namamatay nang hindi niya alam? Habang yakap niya ang walang malay na asawa, patuloy ang pag-iilaw ng screen ng telepono ni Mateo na nahulog sa tabi nila. May isang numerong walang pangalan na kanina pa pilit na kumokontak sa kanya. Ang gabi ay biniyak ng nakakakilabot na ritmo ng umiilaw na sasakyang pang-emerhensya na sumundo sa kanila. Pula at asul na ilaw ang humahampas sa mga dingding ng ospital habang walang tigil ang pagtakbo
ng mga nurse na nagtutulak sa higaan ni Mateo papasok sa emergency room. Naiwan si Vicky sa labas, mag-isa, nakatingin sa puting pinto na sumara sa kanyang harapan. Matapos ang ilang oras na parang isang walang hanggang parusa, bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, tiningnan niya si Vicky. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng pag-asa, at dahan-dahang umiling ang kanyang ulo. Ang mabagal na pag-iling ng doktor ay tila isang matalim na patalim na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Vicky. Pinakinggan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng manggagamot, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting inuubos ang hangin sa kanyang mga baga. 3 taon. 3 taon na palang palihim na umiinom ng malalakas na painkiller si Mateo. Itinago nito ang sakit, nilabanan ang paghina ng sariling katawan para lamang hindi siya mag-alala at patuloy siyang maprotektahan sa gitna ng magulong mundo ng kanilang negosyo. Lahat ng iyon ay nagsimula sa mga sugat na natamo nito nang iligtas siya nito mula sa bumagsak na eroplano. Habang nakatayo sa gilid ng kama sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, pinagmasdan ni Vicky ang asawang nakadapa at walang malay. Ang hospital gown nito ay bahagyang nakabukas sa likuran, sapat upang makita niya ang malalalim at mahahabang peklat na nakaguhit sa balat nito. Ang mga peklat na iyon ay ang mga alaala ng nagliparang mga piraso ng metal na sumugat kay Mateo noong araw na idinagan nito ang buong katawan upang saluhin ang lahat ng panganib para sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Vicky ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang likuran ng asawa. Ngunit hindi niya magawang ilapat ang kanyang mga daliri dahil sa matinding takot at panginginig. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo, hinuhugasan ang kanyang mukha ng matinding pagsisisi. Bumuntong hininga si Mateo at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Napansin agad nito ang pag-iyak ng asawa. Sa halip na dumaing sa matinding sakit ng kanyang katawan, iginalaw ni Mateo ang kanyang nanghihinang kamay at pilit na inabot ang pisngi ni Vicky. Ang malamig niyang hinlalaki ay pinunasan ang luha ng kanyang asawa. Vicky, Hon, natakot ka ba? I'm sorry, ginulat yata kita. Hirap ngunit malambing na wika ni Mateo. Mas lalong nawasak ang puso ni Vicky. Sa halip na sarili nito ang alalahanin, ang kapakanan pa rin niya ang inuuna nito. Idiniin ni Vicky ang kanyang muka sa palad ni Mateo, ninanamnam ang natitirang init ng pagmamahal nito, at umiling ng paulit-ulit na para bang humihingi ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang niya. Ngunit ang tahimik nilang sandali ay walang awang winasak ng pambubulabog mula sa pintuan. Pumasok si Doña Leticia. Ang mga mata ay nagliliyab sa puot at nanggigigil ang buong katawan. Bago pa man makapagpaliwanag si Vicky, isang mabilis at mabigat na palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng pananakit ay nagpaling sa mukha ni Vicky, nag-iwan ng nakakapasong hapdi at agad na pamumula sa kanyang balat. Salot ka talaga sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang anak ko. Kung hindi kanya iniligtas noong aksidenteng iyon, hindi siya magdurusa ng ganito. Malas ka. Walang patumanggang sigaw ni Doña Leticia habang patuloy na dinuduro ang manugang. Ikinuyom ni Vicky ang kanyang mga palad. Pilit niyang nilunok ang kahihiyan. Pinipigilan ang sariling lumaban alang-alang sa asawang nakaratay. Itinaas muli ni Leticia ang kanyang kamay upang ibagsak ang pangalawang pananakit, ngunit hindi na ito umabot. Isang nanginginig, ngunit nakakapit na kamay ang humawak sa braso ni Vicky. Pilit siyang hinihila, palapit sa kama upang ilayo sa panganib.
Ginamit ni Mateo ang natitira niyang lakas upang maging kalasag muli ng kanyang asawa. Tinitigan ang kanyang ina nang may pakiusap at galit. Ngumisi ng nakakakilabot si Leticia. Wala kang mapapala sa pagiging martir mo, Mateo. Kaya pala gusto mong madaliin ang pagpapalit ng bagong testamento dahil alam mong papatayin ka ng babaeng ito ng unti-unti. Bagong testamento? Naguluhan ang isip ni Vicky sa narinig na salita. Walang nababanggit sa kanya ang asawa tungkol sa anumang pagpapalit ng huling habilin. At bakit tila alam na alam iyon ng kanyang biyenan? Ngunit bago pa siya makabuo ng katanungan, binuksan ni Leticia ang dala nitong mamahaling bag at hinablot ang isang makapal na brown envelope. Walang pag-aalinlangang inihagis ng matanda ang nilalaman nito sa mismong harapan ni Vicky at Mateo. Lumipad sa hangin ang samut-saring mga litrato bago tuluyang bumagsak sa higaan. Mga larawan ni Vicky na may kasamang ibang lalaki sa isang restauran, mga kliyenteng nakikipag-usap sa kanya, na kinuhanan sa mga malilisyosong anggulo upang magmukhang nagtataksil siya habang ang habang ang asawa ay naghihingalo. Tingnan mo ang asawa mo, Mateo. Habang naghihirap ka, naghahanap na siya ng kapalit mo. Puno ng lason na bulong ni Leticia. Walang magawa si Vicky, kundi ang mapatitig sa mga sinungaling na larawang nagkalat sa ibabaw ng puting kumot. Ang mga nakakalat na larawan sa ibabaw ng puting kumot ay tila mga tinik na sumusugat sa paningin ni Vicky. Bago pa man niya makuhang ipagtanggol ang sarili mula sa mga malisyosong paratang ng biyenan, bumukas muli ang pinto ng kwarto. Iniluwal nito ang isang babaeng balot sa mamahaling bestida. Ang mukha ay maingat na inakipan ng pampaganda upang itago ang nag-uumapaw na ambisyon. Ito ay si Sofia, ang anak ng isa sa mga matatalik na kaibigan ni Doña Leticia. Mabilis na naglakad si Sofia palapit sa higaan. Ang mga mata ay namumula at nag-uunahan sa pagtulo ang mga mapagpanggap na luha. Niyakap niya si Doña Leticia at hinaplos ang braso ng walang malay na si Mateo. Oh my God, Tita Leticia! Anong nangyari kay Mateo? Bakit siya umabot sa ganito? Madamdaming wika ni Sofia. Ang boses ay sadyang nilakasan upang iparinig ang kanyang pekeng pagmamalasakit. Hinaplos ni Leticia ang buhok ng dalaga. Ang muka ay biglang umamo na tila nakaharap sa isang anghel. Mabuti pa itong si Sofia, Mateo. Walang ibang inaalala kundi ang kapakanan mo. Ito sana ang pinakasalan mo. Isang babaeng may malinis na budhi at nagmamahal sa'yo ng totoo. Hindi ang walang kwentang asawang iyan na naghahanap ng iba habang nag-aagaw buhay ka. Lumingon si Sofia kay Vicky. Ang mga labi ay may manipis na ngiti ng panguuyam bagaman ang mga mata ay nagkukunwaring naawa. Ate Vicky, I don't mean to judge. Pero paano mo na kayang unahin ang makipag-date at makipag-meeting sa ibang lalaki habang naghihirap ng ganito ang asawa mo? Kung ako siguro ang nasa posisyon mo, I would never leave his side. Ibibigay ko ang lahat para mabuhay siya. Bakit parang wala kang pakialam? Ang mga salitang iyon ay isang matalim na balaraw na ibinaon at inikot sa puso ni Vicky. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamukha sa mga ito na ang lalaki sa litrato ay isang espesyalistang doktor na palihim niyang kinakausap upang maghanap ng lunas para sa matagal nang iniindang sakit ni Mateo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Alam niyang anumang paliwanag niya ay babaluktutin lamang ng dalawang ahas na nasa kanyang harapan. Tumingin si Vicky kay Mateo na ngayoy bahagyang nakamulat. Ang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may tahimik na pakiusap. Isang marahan ngunit mariing pisel ang iginawad ni Mateo sa kanyang kamay. Isang piping mensahe na nauunawaan ni Vicky.
Kailangan niyang protektahan ang kumpanyang pinaghirapan nilang itayo. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan dito. Pinahid ni Vicky ang mga luha sa kanyang pisngi. Itinuwid niya ang kanyang balikat, tinalikuran ang mapang-aping paningin ng kanyang biyenan at ni Sofia, at naglakad palabas ng ospital. Bumalik siya sa Montemayor Group upang pangalagaan ang pwesto bilang CEO habang wala ang asawa. Ngunit pagsapit niya sa executive floor, isang panibagong sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng opisina na nakalaan para sa pangalawang pangulo ng kumpanya, nakaupo si Sofia, nag-uutos sa mga empleyado na tila ba siya ang may-ari ng buong gusali. Ginamit ni Doña Leticia ang impluwensya nito sa board of directors upang palihim na iluklok si Sofia bilang Vice President for Finance habang abala si Vicky sa pag-aalaga kay Mateo. Unti-unti na silang gumagapang sa mga pader ng kumpanya nang hina ang mga tuhod ni Vicky nang makapasok siya sa sarili niyang opisina. Puno ng bigat ang kanyang dibdib habang nakatingin sa malaking bintanang nagpapakita ng buong syudad. Pakiramdam niya ay mag-isa siyang nakikipaglaban sa isang napakalaking bagyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babaeng may bitbit na lalagyan ng pagkain. Si Lola Rosa, ang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya. Lumapit ang matanda, inilapag ang mainit na sopas sa lamesa at marahang hinaplos ang likuran ni Vicky. Ang magaspang ngunit mainit na palad ni Lola Rosa ay nagdala ng pamilyar na kalinga na agad nagpatulos sa mga luha ni Vicky. Isinubsob ni Vicky ang kanyang mukha sa tiyan ng matanda, humihikbi na parang isang musmos. Hinaplos ni Lola Rosa ang kanyang buhok, ipinapaalala ng walang salita na hindi siya kailanman mag-iisa sa laban na ito. Matapos makakuha ng lakas mula sa kalinga ng matanda, binuksan ni Vicky ang kanyang computer upang simulan ang pagbusisi sa mga papeles ng kumpanya. Isang email mula sa hindi kilalang nagpadala ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Walang paksa, ngunit naglalaman ito ng isang nakakakilabot na mensahe. Ang mga pera sa kumpanya ay palihim na inililipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga pekeng transaksyon, at ang lahat ng dokumento ay nagtataglay ng kanyang pirma. Bago pa man niya mabuksan ang mga nakalakip na ebidensya, marahas na bumukas ang mga salamin na pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang 3 unipormadong pulis. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang pangingimi. Lumapit ang pinuno ng mga pulis, tinitigan siya ng tuwid. Ginang Victoria Mang Montemayor, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kayo ay inaaresto sa salang malawakang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Habang binabasa ng pulis ang kanyang mga karapatan, ang tanging nakikita ni Vicky ay ang malamig na bakal ng posas na unti-unting lumalapit upang igapos ang kanyang mga kamay. Ang malamig na bakal ng posas ay bumaon sa balat ni Vicky habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa gusali ng Montemayor Group. Ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga empleyado ay tila mga palaso na tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa loob ng malamig at madilim na silid siyasatan, inilapag ng investigador ang patong-patong na papeles sa ibabaw ng mesa. Bawat pahina ay nagpapakita ng malalaking halaga na inilabas mula sa kumpanya papunta sa mga pekeng account. At sa ilalim ng bawat dokumento, naroon ang isang pirma na perpektong kahawig ng kanyang sariling sulat kamay. Pilit na pinakalma ni Vicky ang kanyang sarili. Tiningnan niya ng maigi ang bawat kurba at diin ng tinta. Matalino siya at sanay sa pagbusisi ng mga kontrata. Agad niyang napansin ang bahagyang panginginig sa dulo ng letrang V.
Isang pagkakamaling hindi niya kailanman ginagawa. Alam niyang isang napakahusay na pamemeke ang ginamit upang idawit siya. Habang kinukulong si Vicky, hindi inaksaya ni na Leticia at Sofia ang pagkakataon. Nagpatawag sila ng isang malaking press conference na dinaluhan ng mga kilalang mamamahayag. Nakasuot ng itim si Leticia, umiiyak habang nagsasalita sa harap ng mga kamera. Ginamit niya ang pagkakataon upang sirain ang dangal ng kanyang manugang. Sinasabing pinagnanakawan ni Vicky ang kumpanya habang ang asawa nito ay naghihingalo sa ospital. Sa tabi niya ay si Sofia, nagkukunwaring nagbibigay ng suporta, ngunit ang mga mata ay nagkikislapan sa tagumpay. Sa loob ng selda, palihim na nakontak ni Vicky si Lola Rosa gamit ang teleponong ipinahiram ng isang mabait na pulis. Nakiusap siya sa matanda na pumunta sa kanilang mansyon, pumasok sa lihim na kwarto ni Mateo, at kunin ang orihinal na hard drive na naglalaman ng tunay na financial records ng kumpanya. Dali-daling umuwi si Lola Rosa. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ang vault. Nakuha niya ang hard drive, ngunit bago pa siya makalabas, bumukas ang ilaw ng kwarto. Nakatayo sa pintuan si Doña Leticia kasama ang dalawang malalaking lalaking tauhan. Walang habas na inagaw ng mga tauhan ang hard drive mula kay Lola Rosa bago kinaladkad ang matanda at ikinulong sa isang madilim na bodega sa likod ng mansyon. Sa presinto, ginamit ni Vicky ang kanyang nalalabing karapatan upang ipatawag ang pinakamagaling na abogado ng kumpanya na palihim na tapat kay Mateo. Gamit ang matalas niyang alaala sa mga transaksyon, itinuro niya ang mga butas sa ebidensya ni na Sofia. Ang hindi pagkakatugma ng mga petsa ng transaksyon sa mga araw na siya ay naka-leave upang mag-alaga sa ospital ay naging sapat na dahilan upang pansamantalang makalaya si Vicky dahil sa kakulangan ng matibay na pruweba, bagamat sinuspinde siya bilang CEO. Pag-uwi niya sa kanilang walang taong bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Pumasok siya sa kanilang kwarto at agad na nakita ang lumang jacket ni Mateo na nakasampay sa upuan. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinaon ang kanyang muka sa tela at nilanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa, ang amoy ng kape, lumang papel, at ang init ng pagmamahal na palagi nitong ipinaparamdam. Sa mga bisig ng jacket na yon, humugot siya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Habang tahimik na nagpapahinga ang kanyang isip, biglang pumukaw sa kanya ang patuloy at mahabang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at ang pangalan ng ospital ang bumungad sa screen. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila yelo na pumasok sa kanyang pandinig. Bumagsak ang kondisyon ni Mateo. Ang mga makina na lamang ang nagpapanatili sa kanya upang huminga. Kailangan niya ng agarang paglipat ng kidney sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, tuluyan na siyang mawawala. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang patuloy na pag-ingay mula sa kabilang linya ay umaling-awngaw sa kabuuan ng tahimik at malamig na silid. Ang puting pader ng ICU ay tila mga pader ng isang piitang walang pintuan. Pinakinggan ni Vicky ang bawat mahina at maingat na tunog ng makinang sumusuporta sa paghinga ni Mateo. Isang ritmo na nagpapaalala sa kanya kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa kanyang asawa sa mundong ito. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita niya ang katawan ni Mateo na tila unti-unting kinakain ng mga tubo at karayom. Ang kanyang asawa, ang lalaking dating tila isang matibay na kuta, ay ngayon ay tila isang kandilang paubos
na ang mitya sa gitna ng malakas na hangin. Sa bawat pag-ikot ng makina para sa dialysis, nararamdaman ni Vicky ang bawat sakit na nararanasan ni Mateo. Nanunuot sa kanyang ilong ang amoy ng gamot at kamatayan, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Sa gitna ng kawalan ng malay ng asawa, napansin ni Vicky ang isang mahina at halos hindi makitang paggalaw ng mga daliri nito. Isa-isa, dahan-dahan, tila may sinusunod na himig. Ang ritmo ng kantang tinugtog noong gabi ng kanilang pag-iisang dibdib. Kahit sa gitna ng kadiliman ng koma, ang puso ni Mateo ay patuloy na umaawit para sa kanya. Ngunit ang sagradong katahimikan ng silid ay muling biniyak ng pagpasok ni na Doña Leticia at Sofia. Ang bawat hakbang ng kanilang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga hampas ng latigo sa pandinig ni Vicky. Walang pasubaling inilapag ni Leticia ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng higaan. Vicky, itigil na natin ang drama na ito. Mariing wika ni Leticia. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na malasakit. Pirmahan mo na ang mga papeles na iyan. Iyan ay ang divorce papers ninyo ni Mateo at ang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng share mo sa kumpanya sa pangalan ko. Tiningnan ni Vicky ang mga dokumento nang may pandidiri. Bakit ko gagawin iyan? Hindi ko iiwan ang asawa ko. Humakbang palapit si Leticia. Ang muka ay tila isang maskara ng kabutihan. Kasi kung pirmahan mo yan, bibigyan kita ng sapat na pera para makahanap ng kidney sa black market. May mga koneksyon ako, Vicky. Kaya kong iligtas ang anak ko sa loob ng 48 oras. Pero kung mananatili ka sa buhay niya, sisiguraduhin kong wala siyang makukuhang tulong mula sa kahit kanino. Mamili ka. Ang pag-ibig mong walang kwenta o ang buhay ni Mateo. Hindi ko ibebenta ang asawa ko sa inyo, sagot ni Vicky. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Pupunta ako sa doktor ngayon din. Magpapasuri ako. Kung kailangang ibigay ko ang sarili kong kidney, gagawin ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia na nakatayo sa likuran. Think again, Ate Vicky. Ang liit ng katawan mo. Baka mamatay ka lang sa operating table. At sa tingin mo ba, papayag ang ospital na ito na ikaw ang mag-donate sa lagay ng reputasyon mo ngayon? Hindi sila pinansin ni Vicky. Naglakad siya palabas at dumiretso sa opisina ng doktor upang magsumite ng kanyang mga blood samples para sa compatibility test. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Mateo, anuman ang mangyari sa kanya. Habang hinihintay ang pagkuha ng dugo, hindi napansin ni Vicky na mabilis na naglakad si Sofia patungo sa istasyon ng mga nurse. May iniabot na makapal na sobre si Sofia sa isang batang Yars na tila balisa at nangangailangan ng pera. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, nagpalit ng pagmamay-ari ang sobre at isang madilim na pangako ang nabuo. Sa loob ng laboratorio, ang Yars na tumanggap ng suhol ay nanginginig na hinawakan ang tubo ng dugo na may pangalan ni Victoria Montemayor. Inilabas niya ang isa pang tubo na naglalaman ng dugo na sadyang hindi tugma sa dugo ni Mateo. Sa isang iglap, pinalitan niya ang mga label. Ang tunay na dugo ni Vicky, ang dugong maaring magligtas sa kanyang asawa, ay itinago ng Yars sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi at takot. Lalabas na sana si Vicky mula sa laboratorio upang bumalik sa tabi ni Mateo nang bigla siyang makaramdam ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang puting kisame ng ospital ay tila bumabagsak sa kanya. Ang ingay ng mga taong naglalakad sa paligid ay unti-unting naging malabo
at tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang humawak sa pader, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila walang lakas. Bumagsak ang katawan ni Vicky sa malamig na sahig ng ospital, mismong sa harap ng pintuan ng silid pagsusuri. Ang huling naramdaman niya bago ang lahat ay maging itim ay ang matapang na amoy ng disinfectant na tila sumusakal sa kanyang huling hininga. Ang puting liwanag ng kisame ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga talukap, nagdadala ng hapdi sa kanyang mga mata. Nang imulat ni Vicky ang kanyang paningin, ang malabong paligid ay unting luminaw. Inilalantad ang isang maliit na silid sa loob ng ospital. Naririnig niya ang mahinang agos ng likido mula sa IV drip na nakakabit sa kanyang braso. Ang matapang na amoy ng gamot ay tila mas lalong naging matindi, nagdudulot ng bahagyang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Pumasok ang isang babaeng doktor na may hawak na clipboard. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtataka. Mabuti at gising ka na, Mrs. Montemayor. Nahimatay ka dahil sa sobrang pagod, stress, at dahil na rin sa kalagayan mo. Kalagayan? Naguguluhang tanong ni Vicky. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Lumapit ang doktor at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo ba alam? Ikaw ay 8 linggong buntis, Vicky. Isang himala ang bata sa sinapupunan mo, lalo na sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan ninyo. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo para kay Vicky. Ang balitang matagal na nilang hinintay ni Mateo ay dumating sa pinakamahirap na oras. Naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng kaligayahan na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na takot na tila yelo sa kanyang mga ugat. Isang buhay ang nabubuo sa loob niya, habang ang buhay na nagbigay sa kanya ng lahat ay unti-unti nang nauubos. Habang nagpoproseso ang kanyang isipan, isang nurse ang pumasok sa silid. Ito ang nurse na tumanggap ng suhol mula kay Sofia. Maputla ang kanyang muka at hindi siya makatingin ng diretso kay Vicky. Nang lumabas ang doktor upang kumuha ng karagdagang gamot, mabilis na lumapit ang nurse sa tabi ng higaan ni Vicky. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lukot na papel. Ang tunay na resulta ng compatibility test. Ma'am, patawarin niyo po ako. Nanginginig na bulong ng nurse. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan nilang ipapalit ang resulta, pero hindi ko kayang dalhin sa konsensya ko. Kayo po ang perfect match para kay Sir Mateo. Pwede niyo siyang iligtas. Kinuha ni Vicky ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang binabasa ang mga datos na nagpapatunay na siya nga ang lunas na kailangan ng kanyang asawa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad biniyak ng muling pagpasok ng pangunahing doktor ni Mateo. Vicky, kailangan nating maging makatotohanan. Simula ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Nalaman ko ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ang pag-oopera sa isang buntis upang kumuha ng kidney ay isang napakalaking panganib. Ang gamot na kailangan mong inumin pagkatapos ng operasyon ay maaaring makasama sa bata. Maaaring mawala ang anak nyo, o kaya naman ay ikaw ang malagay sa panganib. Kailangan mong mamili, ang asawa mo o ang anak mo. Ang tanong na iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Vicky. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay naririnig niya ang mabilis at mahinang tibok ng puso ng kanyang anak na humihingi ng pagkakataong mabuhay. Lumingon siya sa kabilang bahagi ng kwarto kung saan nakita niya ang pintuan patungo sa ICU, kung saan nakaratay ang lalaking mahal niya.
Paano pipili ang isang ina sa pagitan ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay at ng buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan? Sa labas ng pintuan, bahagyang nakabukas ang siwang ng kahoy. Nakatayo roon si Doña Leticia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakikinig sa bawat salita ng doktor. Isang mapait at madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pagbubuntis ni Vicky ay hindi isang biyaya para sa kanya, kundi isang bagong sandata na gagamitin niya upang tuluyang wasakin ang babaeng kinamumuhian niya. Dahan-dahang lumayo si Leticia mula sa pintuan. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na mas malakas na bagyo. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi habang iniisip ang susunod na hakbang na gagawin niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Inilalantad ang anyo ni Doña Leticia na tila ba binalot ng isang bagong anyo ng kabutihan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at puot, ay ngayon ay tila nananaghoy at basa ng mapagpanggap na luha. Lumapit siya sa higaan ni Vicky. Ang bawat hakbang ay maingat at tila ayaw makalikha ng anumang abala sa katahimikan ng silid. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang manugang, isang kumpas na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Vicky. Vicky, narinig ko ang lahat mula sa doktor, bulong ni Leticia. Ang boses ay sadyang pinalambot upang magmukhang totoo. Huwag mong ituloy ang operasyon, anak. Isipin mo ang bata sa sinapupunan mo. Isang malaking kasalanan sa Diyos at sa pamilya natin ang isakripisyo ang buhay ng magiging apo ko. Sandaling napatitig si Vicky sa kanyang biyenan. Sa loob ng ilang segundo, ninais niyang maniwala na may natitira pang puso ang matanda. Ngunit ang sumunod na mga salita ni Leticia ay tila lason na dahan-dahang ibinuhos sa kanyang pandinig. Isipin mo si Mateo, Vicky. Kilala ko ang anak ko. Kapag nalaman niyang pinatay mo ang sarili niyang anak para lamang iligtas siya, hindi ka niya mapapatawad. Kamumuhian ka niya habang buhay. Gusto mo bang mabuhay ang asawa mo na punong-puno ng galit sa'yo? Mas mabuting mag-divorce na kayo ngayon pa lang. Iwan mo na si Mateo sa akin at ako na ang bahalang magbayad sa kahit sinong donor. Itago mo ang bata at hayaan mo kaming mabuhay ng tahimik. Habang nagsasalita ang matanda, kinuha ni Vicky ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang abiso mula sa social media ng kumpanya ang bumungad sa kanya. Doon ay nakita niya ang mga kumakalat na usap-usapan na ipinapakalat ni Sofia. Mga bulong-bulungan na ang pagbubuntis ni Vicky ay isa lamang palano upang tapatan ang kasong kinakaharap niya at para tadtarin ng taba ang kanyang makukuha mula sa pamilya Montemayor. Sa isang iglap, tila nagliwanag ang isipan ni Vicky. Nakita niya ang madilim na katotohanan sa likod ng mga mabuting payo ni Leticia. Hindi nila mahal si Mateo. Ang gusto nila ay mawala siya sa landas. At kapag namatay si Mateo, gagamitin nila ang kanyang anak bilang isang papet upang makuha ang buong kontrol sa mana at sa kumpanya. Nais nilang maging ulila ang kanyang anak sa ama at malayo sa kanyang ina. Naramdaman ni Vicky ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Hindi na ito ang takot ng isang biktima, kundi ang bagsik ng isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang pamilya. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kanyang singsing sa kasal. Pinakatitigan niya ang makintab na ginto at sa kanyang balintataw ay muling umaling-awngaw ang kanilang panata. Walang iwanan.
Sa bawat kanto ng singsing na iyon ay nakaukit ang pangako ng katapatan na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng salapi. Humarap si Vicky kay Leticia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang bakas ng luha o panghihina. Tila naging yelo ang kanyang titig na nagpapatigil sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng matanda. Hindi ko papatayin ang anak ko at hindi ko rin hahayaang mamatay ang asawa ko. Matigas na wika ni Vicky. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang pagkakataon para sa apela. Inabot ni Leticia ang mga papeles ng divorce na muli niyang inilabas mula sa kanyang bag. Pirmahan mo na ito, Vicky. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Sa halip na kumuha ng panulat, hinablot ni Vicky ang mga papeles. Sa isang marahas ngunit sadyang kumpas ng mga kamay, pinunit niya ang mga pahina. Ang tunog ng napupunit na papel ay umaling-awngaw sa loob ng silid. Tila ba ito ang tunog ng pagkawasak ng kapangyarihan ni Leticia sa kanyang buhay? Ipinatong ni Vicky ang mga piraso ng papel sa palad ng kanyang biyenan. Hindi na ako ang dating Vicky na kaya mong saktan at takutin, deklarasyon niya. Ililigtas ko ang asawa ko at poprotektahan ko ang anak ko. At ikaw, wala kang magagawa. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya, mabilis na itinaas ni Leticia ang kanyang kamay upang muling saktan si Vicky. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na hinawakan ni Vicky ang pulso nito. Ang higpit ng kapit ni Vicky ay nagdulot ng pagkagulat at takot sa mga mata ni Leticia. Binitawan ni Vicky ang kamay nito nang may matinding pandidiri. Lumabas ka na, mariing utos ni Vicky habang itinuturo ang pinto. Dahil simula sa araw na ito, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko. Naiwang nanginginig sa galit si Leticia habang nakatayo sa gitna ng silid, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay isa na palang matibay na pader na hindi niya kayang buwagin. Ang bawat hakbang ni Vicky sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi na siya ang babaeng luhaan na nakita nila noong mga nakaraang araw. Ang kanyang suot na itim na blazer ay tila isang baluti at ang kanyang mga mata ay may talim na kayang pumutol ng kahit na anong kasinungalingan. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Sofia. Suot ang isang mapang-uyam na ngiti habang nakikipag-usap sa ilang mga miyembro ng Board of Directors. Nang bumukas ang malalaking pinto ng silid, ang lahat ng atensyon ay natuon kay Vicky. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid, sapat upang marinig ang mahina at pantay na paghinga ng mga taong naroon. Hindi naghintay si Vicky ng paanyaya. Naglakad siya dumiretso sa harapan at inilapag ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Gusto niyo ng ebidensya ng pagnanakaw? Simula ni Vicky, ang kanyang boses ay malamig at mariin na tila yelo. Huwag na kayong tumingin sa akin. Tingnan niyo ang babaeng nakaupo sa tabi ni Doña Leticia. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Sofia. Anong pinagsasabi mo, Vicky? Desperada ka na ba? Desperada? Muling wika ni Vicky habang binubuksan ang folder. Inakala nyo na sapat na ang pamemeke ng pirma ko. Pero nakalimutan nyo na bilang CEO, ako ang may kontrol sa lahat ng digital footprints ng kumpanyang ito. Sofia, ang lahat ng perang nawala ay pumasok sa isang shell company na nakapangalan sa lola mo sa probinsya. At ang account na iyon, ikaw lang ang may access. Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa loob ng silid. Ipinakita ni Vicky sa malaking screen ang bawat transaksyon, bawat petsa, at bawat IP address
na nagtuturo sa computer ni Sofia. Ang muka ng dalaga ay biglang naging maputla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Lumingon si Sofia kay Leticia, humihingi ng tulong. Ngunit ang matandang babae, nang makita ang direksyon ng ihip ng hangin, ay dahan-dahang lumayo. Sa isang malupit na kumpas ng kamay, tinalikuran ni Leticia ang kanyang alaga. Hindi ko alam na nagagawa mo ang mga ganitong bagay, Sofia. Bulyaw ni Leticia. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na galit upang iligtas ang sarili. Ginamit mo ang tiwala ko. Umalis ka dito. Wala kang puwang sa kumpanyang ito. Ang kahihiyang nadama ni Sofia ay tila isang mabigat na pasanin na nagpabagsak sa kanyang balikat. Sa gitna ng mga mapanghusgang tingin ng mga board members, tumayo siya at mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo sa pasilyo ay tila isang himig ng pagkatalo. Nang lisanin ng lahat ang boardroom, naiwan si Vicky sa loob ng malawak na opisina ng CEO. Dahan-dahan siyang naupo sa malaking silya na dating inuupuan ni Mateo. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na frame ng larawan ng kanyang asawa. Maingat niya itong ipinatong sa gitna ng mesa, tapat sa kanyang paningin. Hinaplos niya ang salamin ng larawan. Ang kanyang mga daliri ay tila nagnanais na maabot ang muka ng asawa. Emdang diyo niya cho anday. Mahina niyang bulong sa katahimikan ng silid. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ngunit ang kanyang tagumpay sa kumpanya ay panandalian lamang. Naalala niya ang oras. Ang buhay ni Mateo ay parang buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Kailangan niyang kumilos para sa operasyon. Dumiretso si Vicky sa ospital. Ngunit bago siya pumasok sa opisina ng surgical board, may isang mahalagang dokumento siyang binago. Gamit ang tulong ng isang tapat na kaibigang doktor, pinalitan niya ang kanyang sariling medical record. Inalis niya ang anumang bakas ng kanyang pagbubuntis sa papel na iyon. Alam niyang kung malalaman ng surgical board na siya ay buntis, hindi nila papayagan ang pag-opera. Ito ang kanyang huling alas, ang kanyang huling sakripisyo. Hawak ang panulat. Mabilis na nilagdaan ni Vicky ang consent form para sa pag-alis ng kanyang kidney. Ang dulo ng panulat ay tila humihiwa sa papel. Bawat guhit ng tinta ay isang hakbang palapit sa panganib. Pirmahan mo na, Vicky. Bulong niya sa sarili habang nararamdaman ang marahang pagpintig sa loob ng kanyang tiyan. Ito lang ang tanging paraan. Habang iniaabot ang pinirmahang papel sa nurse, ang anino ni Vicky sa dingding ng ospital ay tila nagpapakita ng isang babaeng pasan ang buong mundo, ngunit nananatiling nakatayo ng matuwid sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hininga ni Vicky ay tila may kasamang alikabok at kalawang habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang paligid ay balot ng kadiliman. Tanging ang maninipis na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Naririnig niya ang mahinang tunog ng mga patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo. Bawat patak ay tila isang segundong nawawala sa buhay ni Mateo. "Nandito na ako, Sofia! Ilabas mo si Lola Rosa!" Ang sigaw ni Vicky. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Isang mapait at nakakangilong tawa ang umaling-awngaw mula sa itaas na palapag. Dahan-dahang lumitaw ang anyo ni Sofia mula sa anino. Hawak ang isang matalim na piraso ng basag na bote. Sa tabi niya, si Lola Rosa ay nakagapos sa isang lumang upuan.
May busal ang bibig at puno ng takot ang mga mata. Tingnan mo ang sarili mo, Vicky. Pang-uuyam ni Sofia habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang dakilang CEO ngayon ay mukhang basahan. Inagaw mo sa akin ang lahat, ang kumpanya, ang posisyon ko, at higit sa lahat, si Mateo. Akala mo ba hahayaan kitang maging masaya habang ako ay nagdurusa sa hirap at kahihiyan? Lumapit si Sofia kay Vicky. Ang bawat hakbang nito ay puno ng puot. Itinutok niya ang matalim na bote sa muka ni Vicky, sapat na malapit upang maramdaman ni Vicky ang malamig na hapdi ng gilid nito. Alam ko ang lihim mo, Vicky, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila ahas na bumubulong sa dilim. Napansin ko kung paano mo hawakan ang tiyan mo tuwing tinitingnan mo si Mateo. Buntis ka, hindi ba? Akala mo ba matatakasan mo ang tadhana sa pamamagitan ng isang bata? Kung hindi mapupunta sa akin si Mateo, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Hana, sa kabila ng takot, hindi kumurap si Vicky. Itinuwid niya ang kanyang tindig at tiningnan ng diretso sa mata ang kanyang kaaway. Sofia, hindi ang kumpanya o si Mateo ang kinuha ko sa'yo. Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa'yo. Bitawan mo si Lola Rosa at ako ang harapin mo. Ngumisi si Sofia at biglang itinulak si Vicky. Ang lakas ng pagtulak ay nagdulot ng mabilis na pagkawala ng balanse ni Vicky. At ang kanyang likuran ay marahas na humampas sa isang matigas na luma at kalawanging drum ng langis. Ang sakit ay gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit sa gitna ng hapdi, isang bagay lamang ang ginawa ni Vicky. Mabilis niyang ibinaluktot ang kanyang katawan at mahigpit na niyakap ang kanyang tiyan. Tinitiyak na ang anumang tama ay sasaluhing lahat ng kanyang likod. Bakit, Vicky? Bakit mo pinoprotektahan ang tiyan mo? Panunukso ni Sofia habang muling lumalapit. Gusto mong maging bayani? Gusto mong ibigay ang kidney mo kay Mateo habang daladala ang batang iyan? Alam nating pareho na hindi nyo kayang mabuhay pareho. Mamamatay ka rin, Vicky. Pero uunahin ko na ang bata. Naramdaman ni Vicky ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa gitna ng tensyon, palihim niyang pinindot ang emergency button sa kanyang relo na magpapadala ng kanyang eksaktong lokasyon sa mga pulis na kanina pa niya tinawagan bago pumasok sa bodega. Sa labas, ang katahimikan ng gabi ay biglang biniyak ng malalayong tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sasakyan at ang unti-unting paglakas ng asul at pulang ilaw na humahampas sa mga pader ng bodega. Nataranta si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at galit. "Tinraidor mo ako!" Ang huling sigaw ni Sofia bago siya naging tila isang halimaw na walang kontrol. Sa isang mabilis at desperadong kumpas, itinaas ni Sofia ang basag na bote. Ang matalim na dulo nito ay kumislap sa ilalim ng sinag ng buwan, habang mabilis itong ibinababa patungo sa direksyon ng tiyan ni Vicky. Ang matalim na dulo ng bote ay tila isang kidlat na bumulusok pababa. Nagnanais na pumasok sa laman at tapusin ang lahat ng pag-asa ni Vicky. Ngunit bago pa man dumapo ang kristal sa balat ng kanyang tiyan, ang bintana ng bodega ay biniyak ng mabilis na pagpasok ng mga miyembro ng Special Weapons and Tactics. Ang tunog ng pagkabasag ng mga salamin ay sumabay sa malakas na paghampas ng katawan ng isang pulis kay Sofia, dahilan upang tumalsik ang hawak nitong bote at bumagsak ang dalaga sa maruming semento. Nanginginig na napaupo si Vicky sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang sinapupunan. Naririnig niya ang mga sigaw ng pag-aresto
Ang tunog ng mga bakal na posas na sumasara sa mga pulso ni Sofia at ang mga pagmamakaawa ng dalaga na unti-unting naglalaho habang inilalabas ito ng gusali. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila isang malabong bulong lamang sa pandinig ni Vicky. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang hapdi ng galos sa kanyang braso. Nabalik ang lahat sa puting dingding ng ospital. Matapos malapatan ng lunas ang kanyang mga sugat, dinala si Vicky sa isang pribadong silid. Doon, sa kabilang bahagi ng kwarto, ay nakaratay na rin si Mateo. Gising na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Nalaman na ni Mateo ang lahat. Ang bawat lihim na pilit itinago ni Vicky, ang tungkol sa kanyang kidney failure, ang pagbubuntis nito at ang mapanganib na plano nitong hiwalayan ang sariling kidney para iligtas siya, ay nakasulat na sa bawat medical na record na hawak ng kanyang asawa. Pilit na bumangon si Mateo mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding pag-ungol ng sakit mula sa kanyang katawan. Hindi siya pinigilan ng mga tubo na nakakabit sa kanya. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa gilid ng higaan ni Vicky. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Vicky, bakit? Ang paos at nanginginig na tinig ni Mateo. Bakit mo ito ginawa? Akala ko ba magkasama tayo sa hirap at ginhawa? Bakit ka mag-isang nagsasakripisyo? Hindi ko kayang tanggapin ang buhay na ito kung ang kapalit ay ang panganib sa inyo ng anak natin. Humagulgol si Vicky. Hinawakan niya ang mukha ni Mateo at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. Mateo, ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay noong bumagsak ang eroplano. Ikaw ang naging kuta ko noong walang-wala ako. Ngayon, hayaan mo naman akong ibalik ang lahat ng iyon sa'yo. Gusto kong makita ng anak natin ang mukha ng kanyang ama. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ka. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, marahang ibinaba ni Mateo ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang tenga sa tiyan ni Vicky. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi, habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak at sumasama sa tela ng hospital gown ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay naririnig niya ang mabilis na pintig ng buhay sa loob ng sinapupunan ni Vicky. Isang buhay na naging dahilan upang mas lalo siyang matakot na mamatay at mas lalong matakot na mabuhay. Ngunit ang kanilang madamdaming sandali ay muling nabahiran ng panganib nang pumasok ang punong doktor ng ospital. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng kahit anong emosyon, at may hawak siyang isang kagyat na ulat mula sa laboratorio. Mr. and Mrs. Montemayor, mayroon tayong malaking problema. Simula ng doktor, ang tiyageptang ay kailangang gawin sa loob ng susunod na 24 na oras dahil sa mabilis na pagtaas ng toxins sa katawan ni Mateo. Gayunpaman, ang gamot na kailangan nating gamitin upang matiyak na hindi itatakwil ng katawan ni Mateo ang kidney at upang protektahan ang fetus sa sinapupunan ni Vicky ay hinarang sa customs. May naging aberya sa mga papeles na ipinasa ni na Doña Leticia at Sofia noon. Kung wala ang gamot na iyon, ang operasyon ay magiging isang suicide mission para sa inyong dalawa. Nanlamig ang buong katawan ni Vicky. Ang pag-asang kanina lang ay tila maaabot na niya ay biglang naging isang malayo at malabong bituin muli. Tiningnan niya ang relong nakasabit sa dingding. Ang bawat paggalaw ng kamay nito ay tila isang paalala na ang oras nila ay unti-unti nang nauubos. Wala na tayong oras, Vicky. Kung hindi mailalabas ang gamot na iyan sa customs ngayon din, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng sakripisyo mo.
Ang boses ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na umuukit sa isipan ni Vicky. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang paulit-ulit na sinusubukang tawagan ang lahat ng kanyang mga koneksyon sa pantalan. Ngunit ang bawat sagot na kanyang natatanggap ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang mga papeles na sadyang binulok at sinira ni na Sofia at Leticia noon ay naging isang malaking balakid na ngayon ay pumapatay sa pag-asa niyang mailigtas ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa dulo ng pasilyo ng ospital. Hindi ito ang matikas at mapagmataas na babaeng nakilala ni Vicky. Ang anyo ni Doña Leticia ay tila isang tuyong dahon na madaling tanggayin ng hangin. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos. At ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating apoy. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi ang makikita rito. Nalaman na ni Vicky ang balita. Ang batang manliligaw ni Leticia ay tinangay ang lahat ng natitirang pera at ari-arian ng matanda. Iniwan itong pulubi sa gitna ng sarili nitong kasamaan. Dahan-dahang lumapit si Leticia at sa harap ng maraming tao sa pasilyo ay dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Yumuko siya sa paanan ni Vicky. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi ng kanyang pag-iyak. Vicky, patawarin mo ako. Ang basag na tinig ng matanda. Nabulag ako ng pera at ng galit. Ngayon, wala na akong kahit ano. Pero, mayroon pa akong isang huling alas. Ang dating kalihim ng customs ay may malaking utang na loob sa namayapakong asawa. Hayaan mong gamitin ko ang huling piraso ng aking dangal para iligtas ang aking anak. Hayaan mong gawin ko ito, hindi bilang isang donya, kundi bilang isang ina na gustong bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Tiningnan ni Vicky ang matanda. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang puso ay unting napalitan ng isang mapait na awa. Hindi na niya kailangang gumanti. Ang tadhana na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Tumango si Vicky ng dahan-dahan, isang piping pagtanggap sa alok ng kapatawaran na hindi kailanman binigkas. Sa loob ng 6 na oras, gamit ang mga huling koneksyon ni Leticia, ang lohang Tuokdak 3 ay mabilis na nakarating sa pintuan ng ospital. Ang bawat kahon ay tila isang gintong kayamanan na mabilis na dinala ng mga nurse patungo sa laboratorio. Bago ang itinakdang oras ng operasyon, dinala si Vicky sa isang tahimik na silid upang maghanda. Pumasok si Lola Rosa, dala ang isang suklay na gawa sa kahoy. Naupo ang matanda sa likuran ni Vicky at dahan-dahang hinaplos ang mahaba at itim na buhok ng kanyang alaga. Ang bawat kumpas ng suklay ay tila isang banayad na himas sa naguguluhang isipan ni Vicky. Habang nagsusuklay, nagsimulang umawit si Lola Rosa ng isang lumang oyayi, isang hele na kinakanta ng mga ina sa kanilang mga anak sa probinsya. Ang mahina at paos na boses ng matanda ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan. Isang sandali ng kapayapaan bago ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Vicky. Lahat ay magiging maayos, anak, bulong ni Lola Rosa habang itinatali ang buhok ni Vicky. Ang pag-ibig na kasing lalim ng sa inyo ay hindi kailanman pababayaan ng langit. Dumating ang mga nurse upang itulak ang higaan ni Vicky patungo sa operating room. Sa pintuan, nagtagpo ang kanilang mga paningin ni Mateo na itinitulak din papasok. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, tanging ang mahigpit na paghawak ng kanilang mga kamay sa loob ng ilang segundo. Isang pangako na magkikita silang muli
Sa kabilang panig ng hirap na ito, bumukas ang malalaking ilaw sa loob ng silid operasyon. Ang liwanag nito ay tila sumusuri sa bawat sulok ng kanilang pagkatao. Naririnig ang pantay na tunog ng mga makinang nagbabantay sa kanilang mga buhay. Nagsimula ang anesthesia at unti-unting naging malabo ang paligid ni Vicky. Ngunit sa kalagitnaan ng maselan na paghiwa ng mga doktor, ang matalim at tuloy-tuloy na tunog mula sa monitor ng tibok ng puso ni Vicky ay biglang biniyak ang konsentrasyon ng lahat. Ang berdeng linya sa screen ay biglang naging patag. Flatline! Nawawalan tayo ng pulso sa pasyente! Ang sigaw ng isang siruhano na umaling-awngaw sa loob ng malamig na silid. Ang malamig na hangin sa loob ng silid operasyon ay tila naging yelo na bumalot sa bawat taong naroon nang marinig ang mahaba at nakakangilong tunog mula sa monitor ng tibok ng puso ni Vicky. Ang berdeng guhit na kanina ay may maliliit na lundag ay ngayon ay naging isang diretso at walang buhay na linya. Ang bawat doktor at nurse ay tila nawalan ng hininga sa loob ng isang segundo bago muling gumalaw sa gitna ng matinding taranta. Ang tunog ng mga bakal na kagamitang nagtatama at ang mabilis na pagbukas ng mga kagamitang pang-emerhensya ay biniyak ang nakakabinging katahimikan. Ihanda ang defibrillator. Charge to 200. Ang sigaw ng punong siruhano, ang kanyang boses ay puno ng panginginig na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maskara. Ang pawis ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang noo, ngunit wala siyang panahon upang punasan ito. Inilapat ang mga metal na kagamitan sa dibdib ni Vicky. Sa bawat pagpapakawala ng kuryente, ang katawan ng babae ay marahas na umaangat mula sa mesa, tila isang munting ibon na pilit kumakawala sa kamay ng kamatayan. Ngunit ang linya sa screen ay nanatiling diretso, walang sagot, walang pintig. Sa kabilang bahagi ng operasyon, kung saan nakaratay si Mateo, nabukas na ang katawan upang tanggapin ang bagong buhay. Tila may kakaibang nangyari. Kahit nasa ilalim ng malalim na anestesya, ang katawan ni Mateo ay bahagyang nanginig. Ang kanyang presyon ng dugo ay biglang bumagsak. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay pilit na kumakawala sa sarili nitong katawan upang sundan ang kanyang asawa sa madilim na pasilyo ng kawalan. Sa sandaling iyon, ang kamalayan ni Vicky ay hindi na nasa loob ng malamig na silid. Ang paligid niya ay biglang naging mainit at maingay. Naririnig niya ang malakas na ugong ng hangin at ang nakakangilong tunog ng metal na nagkakaskasan. Naroon siyang muli sa loob ng bumabagsak na eroplano, 3 taon na ang nakalilipas. Ang usok ay maitim at nakakasakal, at ang takot ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mateo. Hindi ang Mateo na nakaratay sa ospital, kundi ang Mateo noong araw na iyon. Malakas, matapang, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Inabot nito ang kanyang kamay. At sa pagdampi ng kanilang mga palad, ang lahat ng ingay at takot ay biglang naglaho. Vicky, hindi pa ito ang oras mo. Bulong ni Mateo. Ang boses ay tila isang himig na nagmumula sa kabilang buhay. Bumalik ka. May naghihintay sa'yo. May naghihintay sa atin. Sa panaginip na iyon, itinuro ni Mateo ang direksyon ng liwanag. Doon, nakita ni Vicky ang isang munting anyo. Isang sanggol na may mga matang katulad ng sa kanyang asawa. Ang munting buhay na iyon ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga buhay.
Naramdaman ni Vicky ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang apoy ng determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang lamig ng kamatayan. Kahit sa kabilang buhay, Mateo, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko, ang piping sagot ni Vicky sa kanyang isipan. Sa loob ng silid operasyon, muling ibinagsak ng doktor ang defibrillator sa huling pagkakataon. Isang malakas na kumpas ng katawan ang nangyari kay Vicky at kasabay nito, ang tuwid na linya sa monitor ay biglang lumundag. Isang mahina at nanginginig na pintig ang muling lumitaw, sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa maging isang matatag at buhay na ritmo. May pulso na muli, stable na ang heartbeat. Ang masayang sigaw ng nurse, ang kanyang mga mata ay naluha sa likod ng kanyang proteksyon sa muka. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga doktor. Sa bawat mabilis at maingat na kumpas ng kanilang mga kamay, ang kidney mula sa katawan ni Vicky ay dahan-dahang inilabas at inilipat sa katawan ni Mateo. Ang bawat tahi, ang bawat pagdudugtong ng mga ugat ay ginawa ng may katumpakan na tila ginagabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Nang sa wakas ay dumaloy ang dugo ni Mateo sa loob ng bagong organ, ang katawan ng lalaki ay tila tumanggap ng isang bagong agos ng buhay. Ang maputlang balat ni Mateo ay dahan-dahang nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga vital signs ay nagsimulang maging normal. Ang bahagi ng katawan ni Vicky, ang bahagi ng kanyang sariling laman, ay ngayon ay naging bahagi na ng kanyang asawa. Isang pag-isa na higit pa sa anumang kasal. Bumaling ang mga doktor sa kalagayan ng sanggol. Gamit ang ultrasound sa loob mismo ng operating room, pinakinggan nila ang tibok ng puso ng fetus. Ang mabilis at malakas na ritmo ng puso ng sanggol ay umaling-awngaw sa buong silid, tila isang awit ng tagumpay. Ang bata ay ligtas. Ang ina ay buhay. Ang ama ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Matapos ang 8 mahabang oras ng pakikipaglaban sa kamatayan, ang malaking ilaw sa itaas ng pintuan ng operating room na may nakasulat na kulay pula ay dahan-dahang namatay. Ang katahimikan sa pasilyo ay muling nabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng pag-asa. Lumabas ang punong siruhano. Hinubad ang kanyang madumi at basang maskara at hinarap ang pamilyang kanina pa naghihintay. Ang kanyang mukha ay pagod na pagod, ngunit may isang maliit at makahulugang ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang tumatango sa kanila. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa puting tiles ng pasilyo ng ospital. Nagdadala ng bagong init na tila humahalik sa bawat sulok na dati ay puno ng dilim at takot. Ang bawat hininga ng hangin na pumapasok sa mga bintana ay tila may dalang amoy ng mga bagong bukad na bulaklak mula sa hardin ng ospital. Ang ingay ng mga sapatos ng mga nurse ay naging mas magaan. At ang bawat bating naririnig sa bawat kwarto ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng recovery room, unti-unting iminulat ni Vicky ang kanyang mga mata. Ang puting liwanag ay hindi na masakit sa kanyang paningin. Tila ito ay isang mainit na yakap ng buhay. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang kanang kamay. Nang dahan-dahan niyang iikot ang kanyang ulo, nakita niya ang isang anyong nakaupo sa isang wheelchair sa tabi ng kanyang higaan. Si Mateo. Bagaman maputla-pari at may mga benda sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay mulat na mulat at nakatitig sa kanya nang may hindi mapangalanang lalim ng pasasalamat.
Ang bawat hininga ni Mateo ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan at ang kanyang titig ay tila sapat na upang gamutin ang lahat ng sugat na dinanas ni Vicky. Vicky. Ang paos na bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na humahaplos sa pandinig ng kanyang asawa. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Hindi agad nakapagsalita si Vicky, ngunit ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Binabasa ang kanyang puting unan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga daliri upang pisilin ang kamay ng asawa. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga balat, tila may kuryenteng dumadaloy na nagpapatunay na ang lahat ay totoo, na sila ay muling magkasama sa kabilang panig ng bagyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa pintig na nararamdaman niya sa palad ni Mateo. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang wheelchair sa gilid ng higaan. Kahit hirap sa pagkilos at iniinda ang hapdi ng kanyang mga sariwang tahi, iniyuko niya ang kanyang katawan at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Vicky. Ang init ng kanilang mga balat ay nagtagpo at ang bawat marahang paghinga nila ay naging iisa. Ipinikit ni Vicky ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang amoy ng kanyang asawa na ngayon ay wala ng halong matapang na amoy ng gamot, kundi ang amoy ng pagmamahal at bagong simula. Naramdaman ni Vicky ang isang mainit na patak ng luha mula kay Mateo na bumagsak sa kanyang pisngi. Isang luha ng lalaking nahanap muli ang kanyang buong mundo sa gitna ng kapahamakan. Ipinangako ko sa'yo, walang iwanan. Bulong muli ni Mateo habang marahang hinahalikan ang noo ni Vicky. Ang bawat halik niya ay tila isang selyo ng proteksyon. Isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaan pang masaktan ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, pati na ang sarili nitong laman at dugo. Sa sandaling iyon, ang sikat ng araw na tumatama sa kanilang mga singsing sa kasal ay lumikha ng isang maningning na liwanag sa pader, tila isang bituin na nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay hindi kailanman magdidilim. Habang nangyayari ang madamdaming tagpong ito sa loob, may isang anyo na nakatayo sa labas ng pintuan, nakatingin sa maliit na bintanang salamin. Si Doña Leticia. Ang kanyang katawan ay tila naging mas maliit at mas mahina habang nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Nakikita niya ang kaligayahang namumutawi sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang manugang. Isang kaligayahang siya mismo ang muntik ng sumira dahil sa kanyang kasakiman. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, binabasa ang kanyang tiyutiyang muka at bumabagsak sa kanyang mamahaling bestida na ngayon ay wala ng halaga. Hindi siya pumasok. Alam niyang sa mundong iyon ng pag-ibig, sakripisyo at pagpapatawad, wala na siyang lugar. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila isang mabigat na parusa ng kalungkutan at matinding pagsisisi. Nabalik ang atensyon ni Vicky sa loob ng kwarto nang pumasok ang nurse upang suriin ang kanyang mga vital signs. Matapos ang ilang minuto ng pagsisiyasat, ang nurse ay lumapit sa isang maliit na lamesa sa tabi ng higaan ni Vicky. May inilapag siyang isang puting fongbi na may sulat kamay na tila ginawa ng may matinding panginginig. "May nag-iwan po nito para sa inyo kanina, ma'am," ang mahinang sabi ng nurse bago ito marahang lumabas at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Tiningnan ni Vicky ang fongbi na nakapatong sa lamesa. Kahit hindi pa niya ito binubuksan, nararamdaman niya ang bigat ng bawat salitang nakapaloob dito.
Sino ang mag-iiwan ng liham sa gitna ng kanilang muling pagkabuhay? At ano pang lihim ang dala nito sa kanilang bagong simula na tila muling nagnanais na sumubok sa kanilang katatagan? Dahan-dahang kinuha ni Vicky ang puting fongbi mula sa lamesa. Ramdam niya ang nipis ng papel sa kanyang mga daliri habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tila may kasamang bigat, isang pag-aalinlangan kung dapat pa ba niyang basahin ang anumang galing sa nakaraan. Ngunit nang makita niya ang pamilyar at mabuway na sulat kamay ni Leticia, huminga siya ng malalim at sinimulang basahin ang bawat salitang nakasulat sa gitna ng bahagyang panlalabo ng kanyang paningin. Vicky, Mateo, sa oras na basahin ninyo ito, wala na ako sa mansyon. Simula ng liham. Inamin ni Leticia ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang pagbulag sa kanya ng kapangyarihan, ang pakikipagsabwatan kay Sofia, at ang tangkang pagsira sa pagsasama ng dalawa. Isinulat niya na formal na siyang sumuko sa mga awtoridad para sa kasong falsification of documents upang tuluyang malinis ang pangalan ni Vicky sa kumpanya. Bilang huling hiling ng kapatawaran, inilipat niya ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian at ang mansyon ng mga Montemayor sa pangalan ng magiging apo niya. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa sa isang tahimik na tahanan para sa mga matatanda, malayo sa karangyaan na muntik nang pumatay sa kanyang sariling anak. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Vicky habang tinitingnan ang huling pirma sa papel. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ng kanyang biyenan, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay naisakatuparan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng marahas na ganti. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagtanggap at pagpapakumbaba habang ang katahimikan ay bumabalot sa silid ng ospital. Sa kabilang panig ng lungsod, isang hatol ang binasa sa loob ng malamig na silid ng hukuman. Nakatayo si Sofia sa gitna ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan, tanging ang matinding poot at takot ang natitira. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom ay umaling-awngaw sa buong silid, hudyat ng 10 taong pagkabilanggo para sa salang kidnapping at malawakang estafa. Ang bawat hakbang ni Sofia habang inilalabas siya ng silid, kasabay ng tunog ng mabibigat na sapatos sa sahig, ay tila isang himig ng katapusan para sa kanyang mga ambisyon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa mga bintana ng Montemayor Group. Ang bawat empleyado ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at kagalakan habang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga pinuno. Ang tunog ng pagbukas ng malalaking pinto ng lobby ay sinundan ng isang masiglang palakpakan na tila hindi matatapos. Pumasok si Mateo at Vicky. Magkahawak kamay at may mga hakbang na puno ng paninindigan. Hindi na sila ang mga biktima ng kahapon. Sila na ngayon ang mga arkitekto ng kanilang sariling kinabukasan. Bago sila pumasok sa kanilang opisina, tumigil si Mateo at hinarap ang kanyang asawa. Maingat niyang kinuha ang executive jacket ni Vicky mula sa kanyang braso at dahan-dahang isinuot ito sa kanyang asawa. Ang bawat kumpas ng kamay ni Mateo habang inaayos ang balikat ng coat ay puno ng respeto at pagkilala sa lakas ng babaeng nasa harap niya. "Hon, it's your time to lead again," bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagmamalaki. Lumingon si Vicky sa kanya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nararamdaman ang marahang paggalaw sa loob ng kanyang malaking tiyan.
Isang paalala na may isa pang buhay na naghihintay sa kanilang tahanan. Ngunit ang kalmado at masayang kapaligiran ay biglang napalitan ng isang kakaibang tensyon nang maramdaman ni Vicky ang isang matalim at mabilis na pintig mula sa kanyang puson. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla at ang kanyang kamay ay mahigpit na napahawak sa braso ni Mateo. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga binti, nababasa ang sahig na gawa sa makintab na marmol. Mateo, ang bata, ang mahinang tawag ni Vicky. Ang boses ay puno ng kaba at pananabik. Ang bawat tao sa paligid ay tila naging estatwa sa loob ng isang segundo bago ang lahat ay maging isang mabilis na pagtakbo patungo sa sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento at ang bawat hininga ni Vicky na tila nakikipagkarera sa oras ay nagpuno sa loob ng sasakyan. Pagsapit sa ospital, ang bawat hakbang ng mga nurse na nagtutulak sa higaan ni Vicky ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng bawat pag-iri at bawat patak ng pawis, isang mahina ngunit malinaw na tunog ang bumasag sa katahimikan ng delivery room. Isang tinig na puno ng buhay, isang tinig na nagpabagsak sa lahat ng pader ng sakit at pighati. Ang unang iyak ng sanggol ay umaling-aungaw sa buong silid. Tila isang trumpeta ng tagumpay na nagpapahayag na ang lahat ng luha, ang lahat ng sakripisyo, at ang bawat kidney na ibinigay ay nagbunga ng isang bagong simula na walang hanggan. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, nakaupo si Vicky habang hawak ang isang panulat at ang kanyang talaarawan. Ang bawat pahina ng kanyang buhay ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng unos. Ngunit ngayon, ang bawat salitang kanyang isinusulat ay puno na ng pasasalamat at kapayapaan. Pinanood niya ang tanawin ng Bulkang Taal sa malayo. Ang asul na tubig ng lawa ay tila isang salamin na nagpapakita ng kalangitan. Sa damuhan sa ibaba, naririnig ang masayang tawag ni Mateo sa kanilang 3 taong gulang na anak na si Gabriel. Ang munting bata, na may mga matang kasing sigla ng sa kanyang ama, ay walang tigil sa pagtakbo habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa malambot na damo at ang bawat hagikhik nito ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas ng kanilang pamilya. Nakita ni Vicky kung paano bumuhat si Mateo at itaas ang anak sa hangin. Ang bawat kumpas ng kanilang saya ay tila isang patunay na ang buhay ay tunay na muling naging buo. Hon, tingnan mo si Gabriel! Tila ayaw na niyang tumigil sa paglalaro. Ang nakangiting tawag ni Mateo habang nakatingala kay Vicky. Ang boses ni Mateo ay puno na ng lakas at ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng sakit. Tanging ang kislap ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na kayamanan. Isang beses sa bawat buwan, dinadala ni Vicky at Mateo si Gabriel sa isang tahimik na tahanan para sa mga matatanda. Doon sa isang maliit na hardin, nakaupo ang isang matandang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Si Doña Leticia. Ang kanyang buhok ay tila naging kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating talim ng kapangyarihan. Nang lumapit si Gabriel at kinuha ang kulubot na kamay ng kanyang lola upang magmano, nakita ni Vicky ang pagpatak ng isang tahimik na luha mula sa mga mata ni Leticia. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang pagpapatawad ay hindi palaging isang mahabang pag-uusap. Minsan,
Ito ay ang katahimikan sa pagitan ng dalawang taong natutong tanggapin ang kanilang mga sugat. Sa bawat haplos ni Leticia sa buhok ng kanyang apo, nararamdaman ni Vicky ang dahan-dahang paghilom ng mga bitak sa kanilang pamilya. Ang utang na loob ay hindi na isang pabigat na tanikala, kundi isang ugnayan ng pagmamalasakit na kusang ibinibigay. Habang palubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, tumabi si Mateo kay Vicky sa balkonahe. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang braso sa balikat ng asawa at iniyuko ang kanyang ulo upang isandal ito sa ulo ni Vicky. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagtagpo at ang bawat marahang paghinga nila ay naging kaisa ng ritmo ng gabi. Wala na ang mga masasamang panaginip tungkol sa bumabagsak na eroplano. Wala na ang takot sa bawat tunog ng telepono. Naisip ko lang, mahinang bulong ni Vicky habang nakatingin sa kanilang mga singsing na nagkislapan sa huling sinag ng araw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa kung ano ang maaari mong makuha mula sa isang tao. Ito ay tungkol sa kung ano ang handa mong ibigay, kahit na ang kapalit ay ang sarili mong laman at dugo. Hinalikan ni Mateo ang kanyang buhok, isang matagal at madamdaming halik na nagpapahiwatig ng walang hanggang pasasalamat. At dahil sa sakripisyo mo, Vicky, natutunan kong ang bawat hininga ko ngayon ay hindi na akin lang. Ito ay sayo, sa anak natin, at sa pag-ibig na nagligtas sa atin sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang pumasok ang gabi at ang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa itaas ng Tagaytay. Ang dalawang puso na dati ay pinaghiwalay ng tadhana at pinagdugtong muli ng isang kidney at isang himala ay nanatiling magkayakap sa gitna ng katahimikan. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sakit, kundi tungkol sa pag-asang hindi kailanman namamatay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat tibok ng kanilang puso ay nag-iisang awit ng tagumpay habang ang mundo ay dahan-dahang nababalot ng isang mapayapang dilim.